Yun po. Di po, habang di pa po tayo nag-start, pwede po kayo mag-forward sa harapan. Ang dami pong empty seats. Ayun. Forward na lang po tayo. Thank you. Okay, sige po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po. Batiin niyo po ang inyong katabi dito po sa ating sanctuary na nagkasama-sama po ulit tayo ngayong gabi. Ito po ang ating second night ng Faith Night ngayong July. Yan. Praise God po. Sige po, pwede po natin palakpakan na pa. Ayan. Welcome din po sa mga online viewers natin sa MFGC po. Kayo po ay kasalukuyan nanonood ng live stream ng ating Faith Night. Ayan. Sige po. Hindi po aksidente na kayo po ay nanonood. Ayan. Marami pong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Sige po. As we open our Faith Night po, let's welcome po Sister Ruby for our opening prayer po. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nandito para magpuri sa ating Panginoon at bibigyan natin siya ng magandang gabi. Thank you, Lord. Ingatan niyo po ang mga papunta pa lang, pupunuin niyo po ang aming mga upuan. Ikaw po ang kasama namin lagi sa pagbubulay-bulay ng aming mga salita. Tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming tinataas. Ang ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan, good evening po ulit sa ating lahat. Ano ba ngayon? Wednesday. So, simula Sunday, meron tayong Monday, Tuesday, Wednesday. So, 3 days. So, sa loob po ng sige, wag na sa loob ng 3 araw. Pwede po bang kamustahin niyo yung katabi niyo? Tapos, tanungin niyo po siya, ano yung pinagpapasalamat niya ngayong araw? Ngayong araw lang kasi yung 3, madami tayong masasabi. Ngayong araw, ano po yung pinagpapasalamat nyo? Sige po, share nyo sa mga katabi nyo. Amen. So, ako po, just to share, sobrang thankful din na po ako sa Lord dahil today ay nagising po ako at nandito po ako ngayon sa inyong harapan para mag-lead ng ating worship. Alam niyo po, parang paulit-ulit naman sinasabi na thankful tayo sa Lord dahil nagising tayo at nabuhay tayo. Pero sa katotohanan po, kung iisipin natin sa dami po nang nangyayari sa lifestyle po sa generation ngayon, talagang we are blessed po na nagigising pa po tayo araw-araw. And we get to celebrate Jesus po sa ating mga buhay. Kaya tayong lahat po ay tumayo. We will continue to, of course, praise and worship the name of the Lord dahil wala naman po tayong ibang pupurihin. Amen. Si Jesus lang po. Can you shout, Jesus? Sama pong malakas na Jesus! Hallelujah!
you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Woo! Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Sing, you are good. You are good all the time. Amen. Yes, Lord. You are good all the time. All the time. Once again, you are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Shout to the Lord, hallelujah. Hallelujah, we worship you Amen. for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, Yes, we Lord, worship you. for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. All together, let's shout. You are good. Amen. Hallelujah. Amen. Amen and amen. The Lord is good. The Lord is merciful. He is faithful. Hallelujah. And let's continue to celebrate po, church, and worship the Lord. Kahit po hindi tayo kasing dami ng regular service, kahit hindi po natin napupuno tong sanctuary, alam ko pong kaya natin ibigay yung best praise and best worship sa Panginoon. We can fill this place ng papuri para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, let's thank Jesus. Let's remember His goodness. Let's worship the Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus. You are faithful, Lord. You are true to your promises, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your love, Jesus. Thank you for your love. Hallelujah. Hallelujah. We welcome you in this place, Lord. We worship you, God. You
hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Yes, Jesus! You are great, Lord! And you are worthy of all the praises, our King of Kings and our Lord of Lords. Hallelujah! 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 We worship you, Jesus. We worship you, our only King. Wala pong iba, Panginoon. You truly deserve all the praises. Lahat po ng pasasalamat, Panginoon, sa iyo lamang. Hallelujah! Amen. Amen. Shall we give the Lord our best offer of clapping? Hallelujah! Amen. We may all be seated po, enjoying the presence of the Lord in this place. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin muli na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Sarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Sumigaw nga po ulit na malakas na Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, talaga naman pong tuwang-tuwa ang Diyos kapag tayo po ay sama-samang nagpupuri sa Kanya. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat at maging sa mga nanonood po sa atin sa online po. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin muli ang ating Panginoon. Gusto ko po sumigaw ng Hallelujah! Napakabuti po talaga ng ating Diyos. Hallelujah. Kanina pa lang pagising natin, alam natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? Kung gaano katapat ang ating Panginoon. Talaga pong yung nagising po tayo, isang napakalaking pagpapala na po sa ating Panginoon. Isang pasasalamat na palagi po natin itong sasabihin sa ating Panginoon habang tayo po ay nagigising. Amen? At sa gabing ito, naniniwala po ako na may gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Pakisabi po sa inyong katabi, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yan. Angkinin po natin yun. Mamaya paglabas natin dito sa lugar na ito, taglay-taglay natin po yung pagpapalang iyon ng ating Panginoon. Sino po nagnanais ng revival ngayong gabi? Sino po yung nagnanais ng revival ngayong gabi? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nung last week po, amen, yun po yung unang faith night natin po ngayong July. Ano po ang ating series this month? Sino po nakakatanda? Ano po? Revival. Yun, Revival Fire. Ayan. And yun nga po, yung unang topic po na inihatid sa atin ni Ate Au ay ang Restoring True Worship. Ayan. At ngayon po ay nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating pong series ng Revival Fire. At yun nga po, last week, yung discussion po natin ay ang revival na pinasimulan po ni Haring Hezekiah. Yan. Nakita natin kung paanong nagkaroon ng restoration ang bayan ng Juda nang buksan po muli yung pintuan ng templo at ibalik ang tunay na pagsamba. Yan. At ngayong gabi po ang ating pag-uusapan ay pinamagatang Revival Fire
returning to God's Word. Yan, sabihin nga po natin, returning to God's Word. Makikita po natin ngayong gabi po, kung paano po nagpasimula ang isang tunay na spiritual na revival sa panahon naman po ni King Josiah. Sino po nakakakilala kay Josiah? Yung anak po ni Pastor June. Ayan. Meron pong King Josiah na mababasa po natin ito sa 2 Kings chapter 22 and chapter 23. Meron din po sa 2 Chronicles chapter 34 verse 35. Pero hindi po natin pag-uusapan ngayong gabi ang bawat detalye po. Kung hindi, pagtutuunan lamang po natin ngayong gabi ng pansin yung pong mahalagang aral mula sa kanyang buhay at pamumuno. Mga aral na alam po ninyo, makakatulong po yun sa atin ngayon, gabi, kung nais nating maranasan yung tunay po na revival sa atin pong panahon. Sino po nagnanais nun? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. If you have your Bibles with you, yan, ang kanyang kwento po ay mababasa po natin doon nga po sa 2 King na sinabi ko po sa inyo kanina at sa Chronicles. Ayan po. Ano po kaya chapter 22 and chapter 23 po yon. Tapos 2 Chronicles chapter 34 and 35. Ngayon po, pwede po ba tayong magkaroon ng kasunduan? Okay lang po ba yon? Na yan po mga chapters na yan, ay basahin po natin pag-uwi po natin ng atin pong bahay. Okay lang po ba yon? Ayan. Upang mas maintindihan po natin kung paano po nagkaroon ng revival sa bansang Juda sa pangunguna po ni King Josiah. May tanong lang po ako sa inyo. Ano po kaya yung mangyayari kapag walang salita ng Diyos? Ano po kaya mangyayari? Sige, isip po tayo. Ano po kaya mangyayari kung walang salita ng Diyos? Imagine a world na walang Bible na nababasa. Walang salitang naririnig. Walang nangangaral ng salita ng Diyos. May idea po ang mga tao, oo, na may Diyos, kaya lang walang access sa mga bagay na magpapakilala kung sino talaga ang Diyos dahil walang salita ng Diyos. And this is what happened during the time of Josiah. Si Josiah po, para po lang sa konting background po, 8 years old po siya nang maging hari. Matapos po na mapatay yung kanyang ama na si Amon po. Sa murang edad, alam niyo po, sa murang edad, 8 years old. Imagine niyo po yun, 8 years old, king. Para sa atin, parang paano yun? Pero alam niyo ba, sa murang edad niya, ang nakakatuwa, ginabayan po siya ng Diyos. Yan po'y mababasa natin sa 2 King, chapter 22, verse 2. Basahin po natin sa wikang, sa version po ng Tagalog. Ang sabi po doon, ginawa niya ang kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh at sinunod niya ang halimbawa ng kanyang ninunong si David. Doon pa lang po sa verse 1, makikita natin kung paanong ang Diyos ay gumabay sa kanya. Hanggang nag-18 years old siya ng kanya pong paghahari, nung time po na yon, nung 18 years old siya, inutusan niya po yung kanyang secretary. Yan, parang si Ate Charmaine. Yan. Inutusan ni King Josiah yung pong kanyang secretary na pumunta po doon sa templo para pangasiwaan po yung perang nalilikom at tiyaking magagamit ito sa pagkukumpuni po nung templo, nung bahay po ng ating Panginoon. At habang isinasagawa po yon, yung gawain na yon, nakakita po itong si Hilkiah, na punong pari po yon, ng aklat po ng kautusan.
na pinaniniwalaang itong aklat na nakitang ito ay matagal na pong nawala at matagal na pong napabayaan. Pero ang tanong po, bakit kaya nawala yun? Bakit kaya napabayaan? Bakit kaya po yung salitang, na yung aklat na yon ay hinayaan na lang na mawala ng napakatagal? Hindi po iyon hinanap. At wala man lamang pong may pakialam. Naway tayo na naririto po sa gabing ito, hindi tayo ganyan sa mga Bible po natin. Okay lang po ba? Pakitaas ng Bible po natin ngayon. Yan. Pwede rin naman po, yan, yung electronic Bibles. Pero, siguraduhin naman po natin na ito ay atin talagang binabasa po. Hindi natin yan hahayaang mawala o mawalay man lang po sa atin pong mga puso at isip. Yun pong Bible na yan. Balik tayo po doon sa story. Sabi doon, nung nakita po yung aklat na yon, ni-report ni Hilkiah kay Shaphan, parang Chowfan, no? Para mas masarap bigkasin, Shaphan. Yan. Ang kanyang na-discover po kay King Josiah. At dito po nagsimula yung series of events na naglunsad ng revival po sa Judah. Una po, revival happens when we choose to hear the word of God. Noon pong nakita, ibinigay ni Hilkiah kay Shaphan, yun pong aklat na yon, binasa po ni Shaphan yung book na yon sa harap mismo po ni Haring Josiah. At nang marinig po yun ng hari, yung nakasulat doon po, pinunit niya. Pinunit niya yung kanyang kasuotan. Simbolo po ng labis na paghihinagpis. Alam po ninyo, ang salita po ng Diyos, yung Bible po na dala-dala po natin, iyan po ay parang salamin. Di ba pag umarap tayo sa salamin, nakikita natin yung ating sarili, tama? Tuwing haharap tayo doon sa ating salamin, nakikita natin kung ano yung kailangang ayusin sa atin. Oy, magulo yung buhok ko. Kailangan ayusin ko to, di ba? Nakikita natin yung ating dumi. Kapag nakikita natin yung mukha natin, may dumi. Gayon din po, tuwing naririnig natin ang salita ng Diyos, nakikita natin ang atin pong karumihan, ang atin pong kasalanan. At kung ano yung dapat nating itama sa ating buhay, espiritual. Sino po sa atin dito yung nakaka-experience ng ganon? Na kapag nagbasa ng Biblia, nasasalamin natin yung ating sarili. Lahat po tayo a-agree doon. Tama po ba? Kaya, nung narinig ni Haring Josiah, ang nakasulat doon sa pamamagitan ni Shaphan, nanangis po siya. Nakita niya po kasi yung problema ng kanya pong paghahari. Nagpapatuloy, sabi dito, nagpapatuloy ang mga maling gawain na minana niya sa kanya pong mga ama at lolo. 2 King chapter 22 verse 13, samahan niyo po ako magbasa. Ang sabi po roon, sabay-sabay po tayo, sumangguni kayo kay Yahweh, alang-alang sa akin at sa buong Judah, tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit ni Yahweh sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno, sa mga pinag-uutos sa aklat na ito. Nakita po yun ni Josiah. Nakita po niya yung problema. Nung pinili po niya na makinig, kaya po nung nakita po niya yon, yung problema na yon, dahil po, pinakinggan niya kung ano yung nasa sulat doon sa salita ng Diyos. Alam niyo, pwede naman niya yung hindi pansinin tama po ba? Pwede naman niyang tanggihan. Pwede niya sabihin, Shaphan, tigilan mo nga ako ng iyong ang dami kong ginagawa. Kasi hari po siya, tama? Pag isa kang hari,
uunahin mo pa ba yung mga ganung bagay? Siyempre, mas uunahin mo kung ano yung sa tingin mo bilang hari ay importante. Alam natin ang mga hari talagang marami po yung mga projects. Marami po yung pinagkakaabalahan. Pero naglaan siya ng oras para ano po? Makinig ng salita ng Diyos. Tayo po kaya, nakakapaglaan po ba tayo ng oras natin para basahin po ang ating Bible? Hindi natin masasabi na ang salita ng Diyos ay mahalaga kung wala tayong panahon para buksan ito. Ang ating schedule ay madalas na nagpapakita kung ano talaga yung pinakamahalaga sa ating puso. Tama po ba? At ang revival po ay hindi nagsisimula kapag mas marami tayong nalalaman tungkol sa Diyos, kung hindi kapag mas marami tayong oras na ginugugol sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Tsaka maaaring hindi lang po nung time na yon na pinapakinggan niya yung sinasabi ni Shaphan tungkol doon sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi po doon sa na-search ko po dito sa atin pong pinag-uusapan, yun po ay binubuo ng balunbon. Alam niyo yung balunbon? Yung scroll, yan, marami po yon. Sabi doon, yung daw pa ay Pentateuch, tama po ba? Pentateuch, yan. Yung 5 unang aklat sa Bible, Torah. Sino pong nakakaalam? Sino pong nakabasa na nun? Diba? Halimbawa po, pakikinggan mo yun ng tuloy-tuloy, mga ilang araw po kaya. Diba? Sobrang tagal. Pero, si King Josiah, taimtim niyang pinakikinggan yung salita ng Diyos. Kahit gaano pa ito kahaba. Tayo po minsan mag-overtime lang po yung preacher ng 5 minutes, alumpihit na tayo. Tama po ba? Tama po ba? Alumpihit na po kaagad tayo. Nagre-react po agad, tama. Pero si King Josiah, hindi lang niya piniling makinig. Hindi lang po siya basta na lang nakinig. Ang sabi pa rito, inusisa niya pa talaga kung ano yung nais sabihin ng Diyos. Kasi alam niyo po kung bakit? Gusto po niya kasing malaman kung ano ang talagang nais ng Diyos na mangyari. Alam niyo, magandang i-practice po ito sa ating pong pagbabasa po ng ating mga Biblia. Yung talagang hihilingin natin sa ating Diyos. Talagang uusisain natin yung binabasa natin. Baka may bagay na pinapagawa ang Diyos sa ating buhay. Tama po ba? Hindi yung kapag nakikinig tayo, kapag nagbabasa tayo ng Bible, tanggap lang tayo ng tanggap. Kain lang tayo ng kain. Kailangan din nginunguya. Pakisabi sa inyong katabi, kailangan ay nguyain. Ayan po, sorry. Ibig lang pong sabihin nun, kailangan pagbulay-bulayan po natin. Kasi bawat pagbabasa natin ng Biblia, may mensaheng ibinibigay ang Panginoon sa atin. Tama po ba? Sabi ng 2 Kings chapter 22 verse 13, "Go and inquire of the Lord for me and for the people and for all Judah about what is written in this book that has been found." Hindi nakontento si Haring Josiah na nakikinig lang ng mensahe ng Diyos. Nais niyang malaman kung ano yung next step. At ganun din po sa pagbabasa natin ng Bible. Nagaya ng sabi ko sa inyo kanina, ito ay dapat inuusisa natin dahil mayroong ipapagawa ang Diyos sa atin. Hindi tayo aabot
doon sa revival na gusto nating mangyari ngayong gabi kung hindi po natin inuusisa ang salita ng Diyos. Dahil mayroon pong ipapagawa ang Diyos sa atin. Amen? Pakisabi po sa inyong katabi, may ipapagawa sa iyo ang Diyos. Hindi pa po tapos sa pagbabasa nyo ng Biblia. Katulad ni Haring Josiah po, pakinggan natin ang sasabihin ng Diyos at maging handa tayo na ipapakita ng Diyos sa atin as we look into the mirror of God's Word. Amen? Pangalawa po, revival happens when we choose to obey the Word of God. Yung una, ano po? Revival happens when we hear the Word of God. Ito pong pangalawa, revival happens when we choose to obey the Word of God. Revival is not about being inspired or motivated or challenged by the Word. It goes beyond that. Hindi porket na-inspire ka sa preaching o sa devotion mo, nagbago na yung lahat sa'yo. Hindi po doon. Hindi po doon natatapos kung hindi iyon ay simula pa lang. Amen? Magkaiba po yung naantig yung ating emosyon sa totoong transformation. Amen? Nung nag-inquire si Josiah kung ano ang mensahe ng Diyos, nagtungo siya sa prophetess yan, na si Hulda. Yun ang sabi doon. Ito po yung kanyang naging tugon. Pakinggan na lang po ninyo. Or, yan, meron po tayo sa screen. Ang sabi doon, 2 Kronika, ikalawang Kronika, Kabanata 34, talata 23 hanggang 25. Ayan. Sinabi ni Hulda, ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa nagsugo sa inyo na padadalhan ko ng malaking sakuna ang lugar na ito at padaranasin ang matinding hirap. Mangyayari ang lahat ng sumpang sinasabi sa aklat na binasa. Binasa ho po, sabi rito mangyayari ang lahat ng sumpang sinasabi sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Juda. Matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil at sa ibang mga Diyos sila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa Diyos-Diyos ang ginawa nila. Kaya't hindi mapapawi ang galit na ibubuhos ko sa bayang ito. Nung na-discover po nila yung aklat na yon, he didn't just pay lip service to its contents. He acted upon them with urgency and sincerity. Sinaliksik niya kung ano ang nais ng Diyos na gawin niya. At hindi lang natapos yun doon. Ang ginawa niya, pinatawag niya yung lahat po ng mga mamamayan upang marinig din nila yung salita ng Diyos. Mantakin niyo po yun. Yung pagkaintindi niya, yung nakita niya, hindi lang sa kanya, kung hindi isinama pa niya yung lahat ng mamamayan. Yun po yung sabi rito. 2 Kings chapter 23 verse 3, ang sabi po roon, pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari. Si Haring Josiah po yon. At nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng tuntunin nito. At lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. Ano po yung naging tugon ni King Josiah? Ang tugon ni King Josiah ay nagpapakita ng isang dakilang katotohanan na kapag tunay nating pinakinggan, pinaniwalaan at isinabuhay ang salita ng Diyos,
hindi lamang ang isang individual ang nababago, kundi maaari nitong gisingin at baguhin ang buong komunidad. Amen? Nang magsisi at manumbalik ang mga Juda sa Panginoon, na ibalik yung kanilang relasyon sa Diyos bilang kanyang bayang nakipagtipan. Ipinapakita nito na ang tunay na revival ay nagsisimula sa mapagkumbabang pagtanggap sa katotohanan ng salita ng Diyos at sa pagsunod na nagbubunga ng tunay po na pagbabago, hindi fake. Bilang bunga ng kanilang pagbabalik sa salita ng Diyos, ipinag-utos po ni Haring Hosea na wasakin po. Tingnan niyo po yun ha. Yung revival na na-experience niya sa sarili niya, nagbunga pa po yun nung pagbabalik sa salita ng Diyos na ipinag-utos po ni Haring Josiah na wasakin pa yung mga Diyos-Diyosan at ang mga altar sa pagsamba sa mga ito. Nilinis niya po yung bansa, hindi lamang po panlabas, kundi maging sa espiritual upang may balik ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Kaya ang ganda po no? Ipinakita lang dito ni Josiah na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang po yung pagtatayo ng tama. Kung hindi, paggiba din po sa mali. Meron bang mga bagay na kailangang gibain sa ating buhay ngayong gabi? Siyempre tayo lamang po ang nakakaalam nun. Meron bang maaaring may mga ugali na kailangang baguhin? Tama po ba? May mga kasalanang kailangang talikuran at maling pag-iisip na kailangang ituwid. Ano ang sabi sa Hebrews chapter 3, verse 15? Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Do not harden your hearts. Pag daw po narinig natin yung voice ng ating Panginoon. Kaya po, walang revival na nangyayari o nagaganap sa buhay ng isang tao dahil hindi po siya sumusunod. Amen? Amen. Nais po ba natin ang revival ngayong gabi? Do not harden your hearts. Yun po yung sabi. And alam niyo kung ano pang isang sabi ni Santiago? Sa chapter 1, verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Dinadaya, niloloko lang daw po natin yung ating mga sarili. Kung panay lang tayo pakinig at hindi natin ito ina-apply sa atin pong mga buhay. Amen? Ngunit ang sabi ni Santiago, kung tinutupad natin ang mga salita ng Diyos, ay pagpapalain tayo ng ating Diyos. Amen? Sa panahong nakakalimutan na at winawalang bahala po natin ang salita ng Diyos, kamusta po yung relasyon natin sa ating Panginoon? Gaano po tayo ka-responsive sa sinasabi ng salita ng Diyos? O kaya, kahit hindi na marinig yung mensahe ng Diyos, okay lang. Ilang Sundays na hindi nakaka-attend, okay lang. Ilang buwan na hindi na nakakapagbasa ng Bible, okay lang. Nakakabahala po yun. When was the last time po na inopen natin yung atin pong Bible para talagang makinig sa salita ng Diyos? Alam nyo, ang laking tulong na tayo po ay talagang may devotion. Amen? Ang laki po talagang tulong nun. Pero gaya po kanina, hindi po natatapos iyon doon sa atin pong pagbabasa o pakikinig ng salita ng Diyos.
Ang mahalaga po, ito ay ating ipinapamuhay. Kaya marami po, mga naririnig ko, after ng service, pag tinanong mo, kamusta ang gawain? Kamusta ang preaching? Ang laging sinasabi, wow, na-bless ako. Talagang sobrang ang galing. Blessed na blessed ako. Pag tinanong mo, paano? Basta, nakaka-bless. Di po ba? Anong revival ang makukuha natin sa ganon? Kaya nga po, sinasabi ni Santiago, na kapag napakinggan natin yung salita ng Diyos, gawin natin, apply kaagad natin. Amen? Kasi isang salita na ating napakinggan at in-apply natin sa ating buhay, doon magkakaroon ng revival sa ating buhay. Kaya ang tagal ng Kristiyano, walang nangyayaring pagbabago. Bakit? Kasi kulang sa application ng salita ng Diyos. And sa gabi pong ito, yun ang nais ng ating Panginoon na sabihin sa bawat isa sa atin. Mahalaga po na nakikinig tayo ng salita ng Diyos at nagbabasa. Amen? Kasi dyan po, dyan nakukuha yung pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero lalalim po yung ating pananampalataya kapag yung salita na ating napapag-aralan, napapakinggan, nababasa sa salita ng Diyos, ay ina-apply po natin ito sa atin pong mga buhay. Amen? And sino po ngayon na nagnanais ng revival sa kanyang buhay? Be doers of the word and not hearers only. I-apply po natin ito sa atin pong buhay. Amen? Amen po ba? Ang revival na hinahanap natin para sa ating sarili at para sa ating pong pamilya, para sa ating church at para sa ating pong bansa, nagsisimula po iyan sa pagtalima po natin sa salita po ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon pong gabi, nais po ng ating Panginoon na totoong maranasan natin yung revival niya. Nais ng ating Panginoon na maranasan po yung revival na yun. Yung pagbabago po ng ating buhay. At sa gabing ito, personally, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Huwag niyo pong pansinin yung inyong katabi. Huwag po ninyong pansinin yung naiwan ninyo sa bahay. Focus lang po natin ang ating puso, isip, at ang ating buhay sa ating Panginoon. Mayroon pong pinapagawa ang Diyos sa buhay po natin. Individually po. And hayaan natin sa gabing ito, lumapit tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya sa gabing ito. Kung gusto nyong tumayo, gusto nyong lumuhod, gusto nyong nakaupo lang kayo, para kausapin ng ating Panginoon. Sa oras pong ito, hingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng mas matinding pananabik na basahin, pag-aralan, at pakinggan po yung kanyang mga salita. Ipanalangin natin na gamitin ng Diyos ang kanyang salita upang ilantad ang anumang kasalanan at magbunga ng tunay po na pagsisisi. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon sa oras na ito, sa anumang kasalanan na nagawa po natin. Sige po, naririto ang ating Panginoon. Kausapin natin siya. Sige po, lumapit tayo. Ibukas natin ang ating bibig. Ibukas natin ang ating bibig. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and renew a
right spirit within me, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sige po, samantalahin natin yung pagkakataon na ito na naririto tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Patawad, Panginoon, patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon. Sa lahat ng aming mga kasalanan na gawa. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away, yes, Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, nakikita po ninyo ang inyong mga anak sa umagang ito, sa hapong ito, Panginoon. Lord, salamat po sa pagpapatawad na binibigay po ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Nais nga po namin, Panginoon, na sa oras na ito, maranasan po namin ang inyong pagkilos sa amin pong buhay. Anumang bagay na nakikita ninyo sa amin sa oras na ito, Lord,
tanggalin niyo po yung lahat ng ito. At hayaan na sa gabing ito patuloy na maranasan namin po yung inyong presensya. Ang inyo pong kalapitan sa amin pong mga buhay. Lord, naririto ang inyong mga anak sa gabing ito, nagnanais ng revival, O Lord. At sa gabing ito, Panginoon, alam namin na kayo lang ang makapagbibigay nito sa amin, Panginoon. Kayo lamang, O Diyos, ang makagagawa nito sa amin pong mga buhay. Kaya nga po sa gabing ito kami ay buong puso, Lord. May pananampalataya na lumalapit sa inyo sa gabing ito. Lord, tulungan po ninyo kami. Tulungan ninyo kami na yung bawat salita na amin pong napapakinggan, ito po ay aming maipamuhay, O Diyos. May apply namin ito, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay, O Diyos. Upang higit naming maranasan, Panginoon, yung revival, Lord, na nais ninyong maranasan namin, Panginoon. Tulungan ninyo kami, bigyan ninyo kami, Panginoon, ng lakas, ng loob, Panginoon, upang magawa namin ang mga bagay na ito sa amin po mga buhay. Lord, salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong mga salita na amin pong araw-araw na nararanasan, Panginoon. Nararanasan namin every time, Lord, na kami magbabasa nito, yung pagbabago na ginagawa ninyo araw-araw sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil may mga salita ninyo, Lord, na nagpapaalala sa amin, na nagtutuwid sa amin, at hindi higit sa lahat, Lord, nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat. Sa gabing ito, Panginoon, salamat dahil alam namin na sa pagpapatuloy ng amin pong pananalangin, sama-samang pananalangin, patuloy kayong kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. At sa lugar na ito, Panginoon, na lahat ng amin pong ipapanalangin sa gabing ito ay patuloy na tutugunin ninyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Darako po pa po tayo sa mga panalangin po natin. Sige po. Muli po nating palakpakan ng Panginoon sa goodness. Ayan, sige po. As we go to our prayer items po, ngayon po, individually po nating gagawin ito. Ayan. May ipa-flash. Meron ba? Saan? Ayan. Ipa-flash po sa screen na prayer items. Yung first point po natin, yung pray for personal revival. Ayan. Diba sabi po sa... sige po. Yung pray for revival in MFGC sa second point po. Sorry po. Si Kuya Nats, Philos, at saka si Tita Risa na lang po. Ayan. Amen. Sige po, as tayong lahat po ay mananalangin po dito. Praise the Lord. Sige po, sa lahat po ng mga nanonood, makisabay po kayo sa amin. Kung meron po kayong malapit na pastor or alam niyo pong leaders po na nandyan, pwede niyo po bang i-lay hands po sila ngayon po ang gabi? Ayan. Kung sila po ay pastor, ministry leaders, or kahit yung CC leaders po ninyo, pwede niyo po silang i-lay hands po natin ngayong gabi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, thank you for your anointing po, Panginoon, for the word tonight. And Lord, thank you for we know that you want po, Panginoon, each heart will be revived po, Panginoon, sa church na ito. Not just po, Panginoon, yung paano na po namin, paano kami mag-praise and worship, but Lord, in our hearts, O Lord God. But in order to do that po, Panginoon, there are some leaders po, Panginoon. Hindi po lahat, Lord, leaders dito sa church. And there are leaders po, Panginoon, right now. Pastors po namin, mga ministry leaders po namin, CC leaders po namin. That, Lord,
wala naman pong perfecto, but Lord, we want po, Panginoon, to pray for them, O Lord God, that Lord, as leaders, Lord, ay mabigyan niyo po sila ng revival po, Panginoon, sa kanilang mga puso, O Lord God. At Lord, hindi lamang po ito, Lord, yung one-time revival, but Lord, little by little po, Panginoon, may they be revived po, Panginoon, into your presence, sa inyong word po, Panginoon. And Lord, thank you because, Lord, we don't pray for isang bagsakan, Lord, na revival. Lord, mas gusto po namin, Panginoon, at alam po namin, mas gusto ninyo, Lord, yung klase ng revival that will last a long time po, Panginoon. Will have an effect po, Panginoon. And Lord, we believe, O Lord God, that first and foremost, Lord, yung mga leaders po namin, ang kailangan po ninyong i-touch, O Lord God. And we pray, O Lord God, for them, sa kanila, even in the simplest thing na ginagawa po nila sa kanilang buhay. Sila man po, Lord, ay nasa ministry. Sila man po, Lord, ay nasa secular world. We pray po, Panginoon, na magkaroon po, Panginoon, ng revival sa inyo. At number one, O Lord God, revival to depend on you in every aspect of their lives, O Lord God. Maraming salamat, O Lord, because we believe po, Panginoon, you have chosen them to be the leaders of this church, and we believe, O Lord God, na meron po kayong magandang plano sa church na ito, at meron po kayong magandang plano sa mga leaders na ito. Maraming salamat, Lord, and we pray as well for Pastora Kay, as the head po, Panginoon, ng buong church, that, Lord, thank you. Thank you po, Panginoon, because you already started po, Panginoon, in her. That's why ito bumababa po sa amin because of the head, O Lord God. And maraming salamat po, Panginoon, because we believe that you will use her mightily. Defend her po, Panginoon. Protect her sa lahat po ng mga gawain ng kaaway po, Panginoon. And lalong-lalo na po, O Lord God, the anointing that comes from you. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige nga po, pwede po bang pakihawakan po yung mga Bibles po natin, kung meron po kayong hawak na Bibles ninyo. Kung wala po kayong hawak na Bibles, kahit po yung cellphone po ninyo, pwede po nating gamitin muna yan as kung naiwan nyo po yung physical Bible ninyo. Ayan po, ang next po nating ipag-pray po ngayon na yung members po ng MFGC family ay bumalik po sa Word of God. At mabilik po yung mga devotions po natin, yung panalangin, at panalangin po sa bawat tahanan. Ang ganda po ng pinakinggan po natin ngayong gabi po, no? Amen po ba? At pwede po bang pakitingnan po yung Bible po ninyo? Nawa po, no, na sa napakinggan po natin ngayon, yung Bible po natin, hindi po natin makita as a rule book. Ang Bible nyo po, hindi po yan rule book. Na pag tiningnan nyo po, okay, ito dapat kong gawin, ito dapat kong gawin, ganito, ganyan. Hindi po. Yan pong Bible po natin, yan po ay ang love letter ng Panginoon po para sa atin. Amen po ba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po for giving us, Lord, your word. Ang sabi niyo po, Panginoon, sa inyong salita, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Lord, thank you. Unang-una po, Panginoon, hindi naman po namin mahahawakan yung Bible namin po, Panginoon, kung hindi dahil sa aming Panginoong Jesus, O Lord God, who is the Word po, Panginoon, from the very beginning. And we pray po, Panginoon, na as we read the Bible, our Bibles, Lord God, hindi po ito rule book sa buhay po namin, that, Lord, help us po, Panginoon, to see our Bible as a love letter po, Panginoon, na gagaling po sa inyo. And Lord, magkaroon po kami ng hunger po, Panginoon, to pray and read your word, Lord God, every day with the perspective po na, Lord, you want to say something to us. You want to revive us, Lord, through your word. And everything na kailangan po namin na mga answers, Lord, ay nasa word nyo na po, Panginoon. And we believe, O Lord God, na meron po kayong sasabihin sa amin every day. And we pray po, Panginoon, for our hearts, Lord, na yes, Lord, tunay nga po, i-revive niyo po ang puso po namin. Even, Lord, help us, Lord, to repent, Lord, na hindi po ito rule book, O Lord God. This is your love letter for us po, Panginoon. And we pray po, Panginoon, na individually po, first and foremost, Lord, ma-revive po kami individually, makapag-devotion po kami, not because it is required, but, Lord, we are hungry for your word.
And Lord, thank you as well, Lord. We will pray not because it is a requirement, but Lord, we delight to be in your presence. We enjoy to be in your presence, O Lord God. You have made us righteous, Lord, in your eyes, and that, Lord, anytime pwede po kaming lumapit. And that, Lord, nawa po, Panginoon, magkaroon po kami ng heart po, Lord, na nagtitiwala po sa inyo, that is confident on what you have done on the cross, O Lord God, that we can come and enter sa inyo pong presensya every day through our prayer. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Right now, we receive and believe that you are doing mighty things dito po sa church po namin at sa amin po individually. Maraming salamat po for your word and for this prayer po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Sige, ngayon naman po, ipapag-pray natin ang revival for the next generation. Kaya let's pray po. Lord, maraming salamat po for the time and the opportunity na binigay niyo po sa amin to intercede po para sa youth ng generation na ito and for the next generation, Lord, na ng mga leaders ng bansa, ng mga next na people na mga tatayo sa posisyon ng mga magulang namin ngayon at mga next generation po na magpapatakbo po sa society, Lord. And Lord, sa panahon pong ito, Lord, ang youth po talaga ang pinaka-tina-target ng kaaway. And Lord, we pray, Lord, we ask for revival sa kanila, Lord, dahil alam nyo po kung gaano po kagulo ang panahon ngayon, kung gaano po kagulo ang mundo ngayon, at kung gaano po kahirap yun para sa mga youth namin ngayon, Lord. And I pray, Lord, that you make them hear you, Lord, and that they choose, Lord, to hear you and to obey you, Lord, dahil ito po ang magdadala sa kanila ng mga sagot na hinahanap nila, Lord. And I pray, Lord, that you be with our generation, Lord. You be with the next generation, Lord. I pray that you give them revival, Lord, dahil sa panahon po ito ay magulo at mahirap kung ano po yung tama at mali. But Lord, naway sa word niyo po, nila mahanap ang mga kasagutan sa mga tanong na meron po sila, Lord. I pray that you be with the generation, Lord, lalong-lalo na po sa youth ng aming church, Lord. I pray that you continue to embed your word in them, Lord, at naway mag-grow po ito sa kanila nang maging salt and light po sila ng kanilang communities, Lord. At naway ang youth po, magsisimula po sa youth ng church na ito, ang revival na hinahanap ng youth sa Pilipinas, Lord. Naway you continue to bless them, Lord, and you continue to make your voice heard po sa kanila. Maraming salamat po, Lord, sa buhay ng youth namin. At maraming salamat po dahil meron po kaming church, meron po kaming mga leaders na walang sawang nagtuturo sa amin, Lord, for the patience, for the wisdom na binibigay niyo po sa aming leaders, Lord. At naway, through the youth, Lord, magiging known pa po kayo sa aming generation. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. We will pray for all the activities and services po ng church natin. Hallelujah. Father God, sabi mo po sa iyong salita, huwag kaming makalimot na magsama-sama at magpalakasan, Panginoon. And we ask, Panginoon, ng revival sa lahat ng services namin. Yung mga programa, gamitin mo ito, Panginoon. Gamitin mo ito, Panginoon, para magkaroon ng revival ang lahat ng nakakarinig ng iyong salita. Kumilos ang banal na Espiritu, Panginoon, sa kanilang puso.
ng lahat ng nakakarinig ng iyong mabuting balita. Ang mga programa, Panginoon, ng bawat departments, magkaroon ng resulta, magkaroon ng revival, Panginoon. Yung mga tatay namin, nanay namin, mga young couples, yung mga bago palang gagawa ng buhay nila, Panginoon. At ang aming mga kabataan, dakilang Diyos. Turuan mo sila, Panginoon. Matuto silang makinig sa sinasabi mo at matuto silang sumunod, dakilang Diyos. At gamitin mo kami maging halimbawa sa tulong ng Banal na Espiritu. Makita yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo, overflowing. Nang sa ganon, gagawin din nila yon, Panginoon. And they will pass it sa mga kakilala nila, kaklase nila, katrabaho nila, Panginoon, yung mabuting balita, yung pagmamahal na nanggagaling sa iyo. We ask for revival for this church, Lord God. Hindi namin kaya, Panginoon, pero ikaw pa, walang imposible sa iyo. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Wala pong imposible, Panginoon. Marami pong salamat. We are claiming all of this, yung mga promises mo, Panginoon. Mahal mo kami, mahal mo yung mga pamilya namin. And alam namin na hindi ka sinungaling, hindi ka nagdadalawang isip, Panginoon. Totoo ka sa salita mo at sa mga promises mo, Panginoon. And we claim everything, Panginoon, ang promises mo. Marami pong salamat. Glory to your holy name. This we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Para naman po sa ating third point, yan, patuloy po tayong mananalangin. Let's pray for revival in our country. Sige po, tinatawagan ko na po ang mga naka-assign po. Si Brother June, Tita Au, si Ate Tess po. Lastly na po si Pastora Kay. Ako yung unang point. Iwa naman na lang. Sige po. Yeah, thank you so much. Sige po. Siguro naman po naririnig natin ang kalagayan ng ating bansa. Kuminsan pagka nanonood po ako nung meeting nila, may kinatutuwa naman akong bagay. Kasi bago sila mag-perform ng kanilang mga task, ginagamit nila yung salita ng Diyos. Napakalaya pa po natin na magbasa, magdasal, hindi po binabawal. Kaya sabi nga po dun sa pagkapatungkol na po sa ating bansa, hindi po ba, sabi dun sa Jeremiah, seek the peace and prosperity of the city, pray it to the Lord. So malaya pa tayong makakapanalangin, malaya pa tayong makakahingi ng tulong talaga sa Diyos kasi hindi po pinagbabawal. Nakita natin ang kabuktutan ng nangyayari po sa ating bansa. Kaya kailangan natin pong ipanalangin ng revival ng ating bansa. Hihingi natin ng kapatawaran po sa mga nangyayaring kaguluhan, kasalanan ng ating bansa, lalo na po ang korupsyon, ang karahasan na nangyayari, ultimo sa murang edad ng mga bata, ang mga katiwalian na ginagawa ng mga pinuno, ang kawalan ng katarungan at pagtalikod sa Diyos ng iba. Kaya marapat lang po nating ipanalangin ito ngayon. Sinasabi sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn to their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ibig sabihin, sa mga oras po na ito, hindi lingid sa ating kaalaman na marami na pong pangyayari sa ating bansa na hindi nakaaya-aya sa paningin ng Diyos. Pero alam natin na ang ating Diyos ay puno ng awa. At sa grasya niya na lang tayo po nabubuhay. Kaya wala pong imposible na habang ipinapanalangin po natin ang ating bansa, pakikinggan niya po tayo.
And let us pray in one word, in one sounds, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa aming bansa, Panginoon. In behalf ng aming administrasyon, Panginoon, lumalapit po kaming mga mananampalataya sa iyo. Alam mo po ang kalagayan namin, Panginoon. Nandyan po ang korupsyon, nandyan ang kawalang halaga sa iyo, ang pagtalikod sa iyo, Panginoon. Nananatili na sa kanila ang kapangyarihan, ang nais lang nila, Panginoon. Hindi na nila nararamdaman na ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Pero kami pong mga nakakaunawa, Panginoon, at tumatawag sa iyo ngayon, Lord, iniluluhod namin, Panginoon, ang aming bansa. Bigyan mo po kami ng kapayapaan at kaayusan, Panginoon. Alam mo po kung saan sila mahina at kung saan sila nagiging malakas. Pero Panginoon, wala pong imposible sa iyo kapag hiningi na namin ng kapayapaan. Itinataas po namin ang aming presidente. Alam namin ikaw po rin ang nagtalaga sa kanya. At wala pong nakapigil doon, Panginoon. Pero Lord, alam mo po kung siya ay tumatalikod sa iyo, Panginoon. Alam mo po kung paano mo po siya hihipuin, Panginoon, para pamunahan niya po ang aming bayan. Maging ang aming pangalawang Pangulo, Panginoon, nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa kanilang mga maaaring gawa o hindi gawa, Panginoon. Tunay na ikaw lang po ang nakakaalam kung ano yung totoo, kung ano yung mali, kung ano yung tama, Panginoon. Pero Lord, nandito po kami, Panginoon. Humihingi sa iyo ng awa, Panginoon. Bigyan mo nga po kami ng kaayusang bansa, Panginoon. Kung katulad ng iba naging maayos, Panginoon, dumating ang kaayusan, yun din po ang aming dalangin, Panginoon. Tanggalin mo po sa mga puso nila ang galit, ang inggit, ang pagiging makapangyarihan, Panginoon, kundi ibaba mo sa puso nila, Panginoon, ang pagmamahal na namang gagaling sa iyo para makapaglingkod po sila ng ayos, Panginoon. Malungkot na rin po kami, Panginoon, kung ano man ang nangyari sa aming bansa. Hindi naman namin kayang pigilin kung ano yung gusto mo, Panginoon. Pero nandito po kami para humingi ng tawad, Panginoon. Bigyan mo nga po ng revival ang aming bansa. Baka talaga pong nakakalimot na. Bigyan mo po kami ng revival, Lord. Kung paano sa lumang tiba, nagbigay ka ng revival, ganun din po ang nais namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng mga pinunong magbubukas na ikaw lang ang kikilalaning Diyos at manggagaling ang kapangyarihan ng kanilang talino sa iyo para magkaroon kami ng kaayusan at kapayapaan sa aming bansa, Panginoon. Nagiging magulo na po, Panginoon. Nagiging magulo. Pero alam namin, Panginoon, hindi mo kami tatalikuran. Kasi ganun mo rin kami kamahal. Kahit konti lang kaming mga mananampalataya, mahal mo pa rin kami at alam namin i-spare mo ang aming bayan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga susunod pang mamumuno, Lord. Ikaw pa rin ang mamimili, hindi po kami. Dalangin na namin, Panginoon, na ilagay mo na po yung taong tama para nung sa kanila pa lang nagsisimula na, Panginoon, ang iyong mga kautusan, O Lord God, na siyang maganap sa aming bayan upang ikaw ang siyang kilalaning Diyos at wala nang iba. Maraming salamat po sa aming bayan, Panginoon. Ikaw ang nagtalaga, ikaw ang may gusto ng bayang ito, at malaya naman po kami na nakagalaw pa ngayon, Panginoon, dahil alam namin na ini-spare mo kami, Panginoon. Maraming salamat po. Please give us revival, Lord. Give us revival in Jesus' name. Amen. Ako daw po muna, sabi ni Kuya Jun, pray for the next generation, katulad po ng pinanalangin ni Tilos, yun din po, para sa ating bansa. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
pero sa boses ng mga kabataan, kung ano-ano na yung rights, yung ipinahahayag, andyan yung LGBT, na mali sa paningin ng ating Panginoon. Kaya tayo manalangin. Sabi po sa sa Deuteronomy 6:7, itago nyo ang salita ko, itago nyo sa inyong mga puso. Sasabihin nyo sa inyong anak, simula pag-upo, pagbangon, paglakad, hanggang paghiga. Ibig sabihin, sa family, nagsisimula yung katuruan na dapat ibinibigay sa anak. Paano natin ituturo kung tayo mismo yung hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Anong makikita ng future na kabataan? At even sinabi sa 1 Joel na sabihin nyo sa inyong anak at sa kanilang mga anak at sa mga anak ng mga saling lahi. Ano ang ating ituturo kung ating henerasyon ay hindi na nagiging maayos? Tayo po'y manalangin. Hallelujah! Nakikita mo po, Panginoon, yung aming mga kabataan na kung ano-ano na po ipinaglalaban na hindi tuwid sa iyong harapan. Alam namin, Lord, na kapag may sin, Lord, hindi ito nagiging maayos, Panginoon. Lalo yung karapatan na yung sex marriage, Panginoon, na pinaglalaban nila na hindi maayos, Panginoon. Katulad ng ginawa mo sa Sodom and Gomorrah, Lord, hindi kaayon sa ganong batas, Panginoon. Dinadalangin namin ang mga kabataan, Lord, na makita kanila, masik kanila, Lord God, at gamitin mo ang mga may edad, anumang pong age, maging ito'y kabataan, Panginoon, na mag-share ng salita mo, Panginoon, na hindi lamang sariling ikikip yung word mo, Lord, isi-share ito, Panginoon, ibabahagi ito, at alam namin, Lord, yung revival ng Banal na Espiritu, gagamitin mo lamang ang iyong mga anak, Lord, to share your word, pero ikaw pa rin yung mangungusap, Panginoon, tutulungan mo mga anak mo, bibigyan mo ng lakas ng loob, ipapahayag ang iyong salita. Alam namin, Lord, na walang imposible sa iyo, Panginoon, kapag ikaw ang kumilos, Lord. Kikilos ka, Lord, ayon sa iyong kalooban, O God. Ang gusto mo lang, Panginoon, yung pagsunod ng iyong mga anak para gamitin mo, Lord, na ipapahayag ang sa iyo salita mo, O God. Dalangin din namin, Panginoon, ang makabataan ay tunay ngang tumutok, magkaroon ng pagkauhaw sa iyong mga salita, Lord. At makita nila na hindi nila ikapapahamak ang mga salita mo, ngunit sa kanilang ikabubuti, Panginoon, ang bawat gagawin mo, O God. Kapag sumunod sila, Lord, alam namin, magkakaroon to ng bunga, Lord. Makikita yung kabutihan mo from this generation hanggang sa susunod ng mga generasyon, Lord God. Ikaw yung makikita, Lord, na tunay kang mabuti, tunay kang mabuting Diyos. Alam namin, Lord, na gamitin mo lahat, yung magkaroon ng revival, Lord, na maaayos mo lahat. Alam namin, Lord, bawat sitwasyon, Lord, magbubunga ng maayos kapag ikaw ang inuna at maging ang mga salita mo, Lord God, at kapitan ng iyong mga anak at susundin, Lord God, magkakaroon po ng bunga, Panginoon. Salamat po, alam namin, Lord God, na mangyayari lamang to, Lord, kasi kikilos ang Banal na Espiritu, Lord, tutulungan mo ang lahat, Panginoon. At magkakaroon ng focus ang mga anak mo, Lord, na yung araw-araw, i-reach out ka through your word, Panginoon. Makikilos ka, Lord. I-enlighten mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. At ito yung pangahawakan namin, Lord, kasi ito po yung magkakaroon ng magandang outcome, Panginoon, for your glory, O God. Salamat po sa iyong mga salita mo, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Papanalangin po natin yung integrity and justice po sa ating bansa. Nakalagay ba dyan? Yan. Di po ba yung mga na-elect presidente, vice man yan, o senator, congress, o sa mababa, ba ginagamit nila yung Bible bilang panunumpa? Siguro kung ang Bible ginamit nila o ginasat nila, siguro mas magiging maganda yung kanilang pamamalakad dahil nandun talaga yung guide yung sa buhay o bilang tao rin. Nandun lahat, kompleto na hindi lang sila nanumpa roon parang ritual lang, kundi, di ba sabi nga, yung revival nagmumula sa pagbabasa ng
Bible, yung sinabi ni Brother Arnold. Kaya nakakalungkot lang, naging ritual lang sa kanila. Kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kami, Lord, na lumalapit sa inyo. Patawarin niyo, Lord, ang aming bansa, even, Lord, sa aming mga mambabatas, Panginoon, Senador, Congress, sa Congress, Panginoon. Nawa, Panginoon, kumilos ka sa buhay nila, Panginoon. Ano mang kaisipan, meron sila, Panginoon, na hindi mo kalooban, Panginoon. Nawa, Lord, makita nila, Panginoon, ang inyong katwiran upang mas maging tama, Lord, yung kanilang gagawing mga batas, Panginoon, o yung mga prinsipyo na ayon sa inyong salita, Panginoon. Wala po kaming magagawa, pero meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung kapangyarihan meron sila, kayang-kaya niyo po itong alisin sa kanila, Panginoon. Kaya patuloy, Lord, kami nagsusumamo sa gabing ito, Lord. Kilusin mo sila, baguhin mo, Lord. Yung kanilang kaisipan, yung mga planuhin na hindi makakabuti para, Lord, sa aming bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa panahon ito, Lord, na expose, Panginoon, yung mga hindi mabuting gawa, Panginoon. Alam ko, Lord, na niloob mo ito, Panginoon, pinangyayari nyo, Panginoon, upang makita, Panginoon, kung sino, Lord, yung mabuti, kung sino, Lord, yung tumutupad sa inyong katwiran, Panginoon. Patuloy, Lord, na tinataas pa rin namin sila sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin na hindi kayo napunta rito para lang sa mabuti, Panginoon. Dahil kasama sila, Panginoon, na ipapanalangin namin, Panginoon. Dahil walang imposible, Panginoon, sa inyong pangalan. Naniniwala kami, Panginoon, na kayang-kaya niyo silang baguhin, Panginoon. At patuloy din, Lord, na ikaw din, Panginoon, ang magiging dahilan namin para yung integridad, Panginoon, na aming bansa ay manumbalik, Panginoon. Bilang Pilipino, taas noo pa rin kami, Panginoon. Bilang Pilipino, Panginoon, na hindi namin kakahiya ang aming bansa. Bagkos, taas noo pa rin kami, Panginoon, dahil ikaw, Lord, yung aming tinitignan na pwede lang magbago na lahat ng ito, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa lahat, Lord, ng iyong mga pagkilos, sa mga logistics, sa legislative, Panginoon. Patuloy, Lord, yung maging pantay sa yung mga batas, Panginoon, sa mahirap man, sa mayaman, Panginoon, sa mga naapi man, o sa mga sumusobra na gumagawa ng masama, Panginoon. Alam ko, Lord, na kayo ang Diyos na patas sa lahat ng oras, Panginoon. Kaya sa inyo po namin pinagkakatiwalaan lahat. Kayo, Panginoon, na patuloy din namin itinataas sa aming bansa. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi po sa Biblia, sa mga huling araw ay mas marami yung mga taong mas gugustuhin na marinig yung mga masarap lang sa tenga. Kaya pupunta sila sa church na hindi masyado nagre-rebuke, yung parang feel good lang about prosperity, about para maging blessed lagi, yung alam mo yung blessing lagi, ganun. Yung pupunta sila doon kasi nga walang magko-correct, ganun. So, we will pray that J-Clam or all the churches of Foursquare especially, I will be strong and brave and courageous to speak the very word of God. Okay? The word of God. Okay po? Can you hold hands with one another? Kaya hawak po tayo sa shoulder ng kapitbahay natin. Mag-agree ho tayo. Lord, I pray for this church, oh God, to be, magamitin mo, Panginoon Diyos, para ma-preach ang solid word of God. Walang adulteration, walang papanlaw nito, Panginoon, kundi yung dalisay na pag-deliver ng iyong word at laging inspired po ng banal na spirito at dahil po talagang yun talagang laman ng Bible, Lord.
Dalangin ko, Panginoon Diyos, that you will find us faithful, Lord. Lahat ng mga simbahan, lalo na ng Foursquare churches all over the Philippines, oh God, na maging handa, maging laging prepared in season and out of season, Lord, na sasabihin kung ano yung dapat sabihin, na ang motivation lahat na ito, Panginoon, ay dahil nagmamahal po kami at gusto po namin, Panginoon, ang mga chosen people mo po, Panginoon, na yung mga gustong maisama sa net ay makarinig na mga salita mo, Panginoon Diyos. Gamitin mo po ang mga lingkod po ninyo, hindi man masyadong aral, anointing mo po, Panginoon Diyos, sa iyong igawad, para tuwing naririnig nila yung word of God, talagang they are cut to the heart and they are able to apply the words of God sa kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God po. Purihin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpalakpak sa Kanya. Dahil siya po yung mabuti. At tumutugon sa ating mga panalangin. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa ating offering. Sige po. Voluntary po ito. Mula po sa inyong puso. Wow. Ayan. Sige po. Para ma-bless po ang ating church sa mga gawain. God bless you po. Ganun din po sa online. Maaari din po kayong mag-offering through online bank po. Ayan. Sige po. Sige po. Okay. Sige po, lahat po ng pinagpala ng Panginoon sa buong linggong ito. Diba po? Simula Wednesday hanggang ngayon. Ayan. Maaari po kayong tumayo kung nag-uumapaw po sa pagpapasalamat ang inyong puso. Ayan. Tagto 2 minutes lang po. Para malimit po yung time. At mabigyan naman po yung ng chance yung iba. Sige po. Sige po. Ako, nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi last Thursday, bigla na lang nagsabi ng anak ko na si Jeremiah na siya daw ay in allergy. Yan, allergy. Sabi, in-allergy ako doon sa tulingan na kinain ko. Sabi niya sa akin, ay, ganun ba? Sabi ko, si daddy mo, hindi nga makahinga. Sabi niya, nung time na yon, sabi ni Brother Boy, nahirapan daw siyang huminga at saka ang prayer daw niya, matapos niya yung niluluto niya. Yun ang niya, prayer niya. At parang gusto-gusto niya nang magpatakbo ng hospital kasi nga doon sa nararamdaman niya. Pero sabi niya, kung nakita lang daw niya sana yung mukha niya namumula, alam niya na yon kung anong gagawin niya. Pero hindi niya nakita na asukal lang yon. Dahil parang yung tulingan ay parang nalason doon sa tulingan. Pero praise God kasi doon sa prayer niya, napagalingin siya. Tunay nga na pinagaling sila ng Panginoon. Si Jeremiah naman ay nagpahinga doon sa clinic nila, doon sa office. Kaya salamat sa Panginoon sa kagalingan na pinagkaloob niya. At saka, yun nga, sabi nga, pinuntahan nga niya yung binila niya ng tulingan. Ang tulingan pala ay, pag binili mo siya, iluluto mo na kagad, di mo na siya ilalagay sa freezer. Kaya yun, siguro hindi na siya kakain. Wala kang kaliskis yun, di ba? Di ba natutunan natin ng last Sunday, yung tungkol sa mga isda. Kaya purihin ng Panginoon sa ginagawa niya. Tsaka gusto ko rin di ba yung mga natutunan natin sa ng Sunday. Kasi nung nakaraan Sunday, alam ko yung preaching ni Pastora yun. Regarding ba dun sa yung kung ano nga bang itinuturo mo at nakikita sa'yo. Kasi minsan, may nakita akong dalaga, talagang yung dalaga na yun, may nagbababay sa kanya, at saka siya naman yung nagbababay, pero yung ipinapakita niyang pagbabay, hindi maganda. Parang nagkaroon ako ng kabigatan, kasi yung sign language niya, yung gesture niya, hindi ko gusto. Sabi ko sa kanya, bali, yung mabigat ba, yung bilang isang Kristyano, mabigat siya, sabi ko.
alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Alam mo ba yung itinuturo mo doon sa bata? Kasi habang palayo yung bata, talagang nagsa-sign language siya ng hindi maganda. Ayaw ni Lord ng ganyan kasi yung bata na yon na hindi niya kasi alam yung yung ginagawa mo, pero ginagaya ka rin niya, di ba? Kaya sabi ko, ang ano ko sa dalaga ngayon, Lord, ipuin mo siya. Siguro hindi niya alam yung ginagawa niya, gano'n, na magkaroon ng encounter si Lord sa kanya kasi nga hindi maganda talaga. Merong kabigatan sa atin bilang isang Kristiyano. Purihin ng Panginoon. Praise God. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang matagal din akong siguro mahigit 2 buwan o 3 pa na palaging sumasakit po yung tuhod ko. Palagi na lang ako tumatayo rito kapag nagpapapray. Pero sabi ko, Lord, hindi po ako magsasawa sa iyo na magpasalamat na alam kong ikaw ang magpapagaling sa akin. Kaya, thank you, Lord, sa tagal ko nang laging napipilay ako. Ngayon, ay hindi ko na po nararamdaman yung sakit. Kaya, purihin ang Panginoon at talagang tunay nga po siya yung nagpapagaling at dinidinig po yung ating mga panalangin. Maraming salamat po. Ako po, thank God for the spiritual family kasi out of nowhere, may mga nagme-message from the kapatiran na gusto nilang bless yung youth. So, problema po kasi namin yun, kasi yung mga kabataan, ang dami nilang gusto, gusto nila ng mga ganitong bagay. Pero syempre, yung budget ay limited lang. Pero thank God kasi may mga brethren po tayo na, halimbawa may nag-sponsor 100 pieces na siomay, ganon. Sino kaya yun? Pero thank God kasi yung mga ganong kaliliit na bagay ay nagdadagdag ng excitement also for the youth. So, thank God for that, na hindi lang sa amin yung burden ng youth, kundi shared talaga siya with the brethren. And also, thank you, Lord, po sa wisdom lagi, sa trabaho, dahil again, yun nga bago. And thank you, Lord, kasi kanina, galing po akong QC, may client po kasi kami na parang nagkaroon ng problem, basta ganun. So, ako, bago pa lang ako, tapos hinarap na nila ako agad. First time na nag-meet ng client. Tapos ang goal ay i-extinguish yung fire. Ganon. So kinakabahan ako. Hindi naman ako firefighter. Basta parang ganon yung goal nila. Pero thank God kasi nakikinig yung pinaka-CEO namin during the meeting. And happy naman daw po siya dun sa nangyari kasi na-solve lahat. Ganon. So thank you, Lord, kasi yung promise niya to always be with me ay hindi po niya ako binibigo doon. Thank you, Lord. Magandang gabi po. Ang ibabahagi ko lang po ngayon ng gabi is yung lesson natin na mag-research ka sa Bible, ganyan. Yung announcement na ikaw ay mag-aral sa Bible, ganon, na ko na sarili ko na it's too late na dahil sa edad na, hindi na pwedeng Pero hindi ko rin inaalis sa sarili ko na everyday, nire-research ko yung Bible ko. Na-research ko doon, na nakita ko doon yung 33 na ginagawa ng banal na espiritu. Ngayon, itong aming gawain kasi na table fellowship na sinasabi namin na parang sarili lang namin na fellowship yung si Madam, si Sister Jolie, Sister Melna, Sister Goring, ako. Sino pa ba yung isa? Kami yung group. Kaso lang, ang problema namin is nawala yung lugar na aming pinaglilisonan. Opo. Tinanggal na nila yung mga doon sa ilog.
kung saan-saan na lang kami pumupunta. Nasa Freedom Park last Saturday, Freedom Park. Doon kami nagli-lesson. Kahit na papaano, kami mga senior citizen na magkakasama is nagpapalakasan pa rin kami. Hindi namin inaalis kahit na hindi nare-recognize yung table fellowship namin. Pero pinagpapatuloy po namin yung inumpisa ni Sister Amelia. Yon. Dahil sinabihan kami ni Sister Amelia, iniwan niyang salita sa amin na huwag kaming titigil kahit wala na siya. Nasabi niya yun, tapos after ng a month, nawala na nga siya. Kaya nais kong pagpasalamatan sa Panginoon dahil ito ay nagpapatuloy pa rin na kami mga senior citizen is patuloy pa rin yung sama-sama kami na nagkikita-kita kahit saan lugar na pwede kaming magkita. At nagsisharing kami, nagbibigay kalakasan, nananalangin kami ng bawat isa. Yun po yung gawain namin sa Table Fellowship. Salamat po sa Panginoon dahil binibigyan ako ng knowledge na hindi ko titigilan yung nagre-research sa Bible ko. Sinusulat ko isa-isa. Marami po ako na isusulat na pwede kong i-lesson sa kanila kung ako yung pagle-lessonin nila. Pero nakiusap ako kay Sister Mel na siya muna mag-lesson sa kami Saturday kasi awarding ng sa HOA, awarding ng titulo ng mga full pay, kasama kami doon. Kaya hindi ako makakarating. Kaya na lang muna, Sister Mel. Thank you, Lord. Gusto ko lang po mag-thank you sa mga opportunity po na binigay sa akin ni Lord. Noong January po, nag-decide po ako na mag-enroll sa TESDA kasi gusto ko po matuto ng iba't ibang course nila. So wala raw budget. Tapos ito po, last week, tumawag sa akin na for orientation na raw po ako, magpasa ako ng mga requirements. Sa ngayon po, skipping po. Pero no next ko po yung baking, cooking, kung ano-ano pong course yung gusto kong aralin. Tapos, isa po sa opportunity na binigay sa amin ni Lord kasi last week po, nag-pray kami ng asawa ko na, Lord, patuloy niyo kaming gamitin sa church, sa mga gawain dito. Hanggang sa yun nga po, kinabukasan si Kuya Arnold tumawag sa amin na in-invite kami maging ng connecting. So, noon na may question kasi, bakit kami bago lang kami rito tapos mahihain din, parang gano'n, pero Lord, ikaw na po yung bahala, hindi po kami yung kikilos, ikaw po yung kikilos para sa amin. And then, yung sa treasure hunt po, na-involved din po kami na maging every Saturday po. Kaya talagang thank you Lord po. Tapos isa po sa pinagpapasalamat ko, yung mother ko po, tuloy-tuloy na po yung pag-attend niya every Sunday. Tapos ang isa po sa nakaka-bless lang po, kinausap ako ng ate ko. Alam mo ba kung bakit lagi na umattend si nanay? Sabi ko, bakit ba? Ano bang meron? Nagulat din ako kasi lagi na. Sabi niya, na-realize daw ng nanay ko, kasi Katoliko po talaga siya. Talagang sagrado po siya. Ngayon po, na-realize daw ng mother ko na na-answer na yung prayer niya. Na ako po ay mawala na dun sa dating mundo na kung nasaan po ako. Parang, grabe po. Na parang answered prayer sa kanya, kaya pala lagi umatid yung nanay ko. Ngayon, hindi alam ng nanay ko na alam ko na yung rason. Sana mapanood mo ito, Nay. Thank you po. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon, yung care circle namin sa Bulelak ay nagpapatuloy kahit online kasi yung mag-asawang Peli at Rick Narciso ay kinuha ng kanyang anak. Salamat sa Diyos na patuloy kaming nagkakaroon ng kaugnayan tungkol sa Panginoon sa pamamagitan ng online. Salamat sa Diyos na dinadagdagan niya yung katalinuhan ko para maghayag ng salita sa kanila. Sa kapahintulutan po yun ng Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa aking 70 na po ako. Thank you, Lord, sa dagdag na buhay. Sabi ko nga po, Lord, pwede po ba 10 years pa? Sabi ko kay Lord.
Salamat sa Panginoon na binigyan ako ng mga anak at manugang na napakabait sa akin. Sa lahat ng bagay, sa blessing, sa material na bagay, sa lahat-lahat ng ginawa, binigay ng Diyos, purihin po ang dakilang Diyos sa kabutihan niya sa buhay ko. Tatawagin ko sana Simon. First time ko po magsasalita, kaya medyo kinakabahan ako. Hindi, magte-thank you lang ako kay Lord kasi nung Sunday, sumakit talaga yung likod ko. Sin sobrang sakit. Parang kada tapak masakit. Pero kailangan ko kasi hatid yung daughter ko sa bahay nila sa Batangas. So wala akong choice kundi tiisin yung sakit ng likod. So nung pauwi, normally kasi pagka pauwi, yung bus na sinasakyan namin is tayuan na. Yan. So parang sobrang niisip ko pa lang na mahirap, parang hindi ko kakayanin. So sabi ko kay Lord, Lord sana makaupo ako. Ganon. So, nung nakasakay naman ako, siguro after a few minutes lang, talagang binigyan niya ako ng may maraming bumaba. Yun, in short. So, nakaupo talaga ako. So, yun. Thank you, Lord lang sa part na yun. Thank you, Jesus. Amen. Meron pa po? More? Tinghirit, baka sakali. Wala na. Alright, thank you, Jesus, for wisdom and strength. Merong mga challenges na dumadating sa buhay ko. Pero, sige na lang, Lord. Sige lang. Kung ano kasi yung prayer mo, itetest ka talaga dun sa ganong area, no? Kaya, masakit minsan kaya lang. Pero, sige lang. Tuloy lang po. For our announcements po, ay sa Sunday ay bloodletting po sa mga online po at kayo po ay regular blood donor. Sa Sunday na po yan. At sa mga first-timer, it's good to donate blood, lalo na kung wala naman po kayo pang discovered na sakit, di pa kayo inoperahan at mga ganong-ganong bagay po. Game na po tayo sa Sunday, first and second services po. Ang maganda lang po sa St. Luke's bloodletting po ay they also test yung HIV para po kung sakaling may problema po. Confidential naman po yun. Hindi naman po nalalaman po ng lahat yun. Kumbaga, personally, binibigay po talaga dun sa tao. At least na-address po yun without you checking na sa sarili mo. At least dito pa lang na-check na rin po siya. Salamat sa Diyos po sa mga lahat na nagdo-donate at sa July 31 po ay, again, parang recognition ho nila at meron na naman silang parang pagtawag sa atin na ma-recognize yung partnership natin. Praise God. Maganda po kung hindi na natutuloy yung mga blood na nire-request. May mga nagre-request po mga kapatiran tayo, standby. Sige lang Lord, kung may standby pa kaming dugo. Pero maganda pag hindi na nagamit. Ibig sabihin, they're okay. Kaya praise God po. Thank you, Jesus. And also, like nyo naman yung paano yung post na ng MFGC sa natin, yung mga picture nyo, mga ganun. Nyo naman, i-heart nyo naman. Tapos, heart lang naman. Kung hina-heart nyo, may mga yung mga politika eh. Huwag nyo na i-heart yun. Yung mga na lang, tungkol sa MFG. Ganun na lang. Bubuksan nyo lang po yung Marikina Forcer Gospel Church. Tapos makikita nyo na lahat ng mga mukha nyo nandun, mga picture nyo nandoon. Hanapin nyo, nandun mukha nyo. Yan. Next, baka nakalimutan daw po ang missions. Kasi medyo hindi na-explain at nasabi nung nagcha-challenge nung mga nagre-remind nung third Sunday at para sa last Sunday, hindi rin na-remind. Napaalala lang po habang kaya pang balikan na baka may June po tayo yung pledges para ma-update po yun. Ay, oo nga, nakalimutan ko. Pero sana, na po yun, lifestyle na ho natin na every fourth Sunday, meron po tayong missions. Sa lahat po na nag-offer po ng
konting money for donations sa Damayan offering po, I were able to collect, magkano, Sister Rose? Ha? 11,000 pesos. Yeah, praise God. Praise God po. Yeah. At mga total of 31 po ang ating po ibibigay as shake lang po para sa mga damayan. Sa ibang district po talagang tuloy-tuloy din. Nakikita ko kasi yung mga donations sa iba, 30,000, 20,000. Sa akin, galing naman nila magbigay. Ang lalaki. Pero salamat sa Diyos. Marami po, hindi po sa ano po yan. Yan. Ano pa? Announcement report. Okay. Game na game po ulit yan. Second Saturday. They need donors for merienda. Kahit pa paano po, medyo may tinapay-tinapay o ano po, kung gusto nyo ang care circle group nyo, pwede kayo mag-sponsor for, kaya namin mag-sponsor for 20 children, for 50 children, pwede naman po yun, pagsasama-samahin na lang po. Para yung 4 Saturdays na yun ay mabless po sila. Kasi total of 204, that includes also the staff na po lahat yun. Lahat na. Okay, kaya hindi nyo naman kaya yung tulungan yung 200 kasi syempre kahit konti lang po, okay na po yun. Pagsama-samahan na lang po natin yun. Alright. Di pa tayo po itumayong lahat. Let's pray po. Lord, thank you po sa gabing ito na ni-remind niyo po kami na tinutugon niyo po yung mga panalangin po namin, Panginoon. And Lord, I pray po na sa pag-uwi po namin, tandaan po namin palagi sa puso't isipan po namin na maging doers of the word po, Panginoon, at hindi lang po listeners po or hearers, Panginoon. And Lord, sa mga magko-commute po, sa mga sasakay po sa mga sasakyan, Panginoon, pauwi, sa mga maglalakad po, ingatan niyo po sila sa kanilang pag-uwi, Panginoon, ng safe and sound po, Lord. And dalhin niyo po ulit kami sa Sunday, Panginoon, ng may kagalakan po sa puso at handa po ulit makinig po ng inyong salita. At hindi lang po kami makikinig, magiging doers po kami ng inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May service po tayo mamaya sa San Mateo. Dito na po tayo for final picture. Kodakan muna. Ano po to? Hindi mo kinunan yun, Hello. Sa mga sasabay po sa service, kay Brother Aidil po, meron pong service. Salamat po. God bless you po.